Guys, nag-fry din tayo ng pinain natin yung talong and then ang ating sibuyas para itatoppings natin mamaya. So, maging ganyan. Then, ilalagay natin mamaya yung talong sa natin, sa ating saluna. So, ayan na. Guys, for today's video natin guys is magluluto tayo ng saluna laham. Ito yung sinasabi nilang saluna laham. It's Arabic food. So, ang ating ingredients is ito, ang ating laham. So, nalinisan ko na siya guys. And then, meron tayong bawang. Of course, ang ating potato. And then, ang ating tomato. Ang sibuyas natin. At dahil wala akong okra, so ang gagawin ko ngayon is yung talong. Fry ko muna yung talong. And then, of course, ang ating luya. So, first po ang gawin natin, guys, is ko muna tong laham para matanggal-tanggal ang kanyang lansa ba? Kasi malansyasa. So, i-boil ko muna siya, guys. Then, tatanggalin ko ang tubig niya. So, gawin na natin guys. Ganyan guys, nilagay ko siya dyan. And then, hayaan lang natin siya kasi nagtutubig po siya yan. Pagkatapos habang binabalatan natin ang ating mga ingredients. So, ganyan muna siya. So, hayaan na nga guys, nawala na lahat ang kanyang tubig. So, ginasa ko na siya ng bawang, sibuyas, at saka yung luya. So, mikos-mikos lang natin. And then, pagkatapos natin imikos-mikos is ilalagay natin ang kamatis. And then, later, lalagyan natin siya ng tubig. Ganyan po, kadali lang ang pagluluto ng tinatawag na lang saluna. Kasi sa akin, kaya ko po siya ginigisa-gisa ng ganyan. Kasi po, ayoko talaga yung amoy ng laam. Kasi masyado siyang mabaw. So, ang ginagawa ko, tinatanggal ko talaga yung amoy niya. So, ganyan ang ginagawa ko pag akong nagluluto ng saluna laham. So, ganito na ang magiging itsura. Tapos na natin siyang ginisigisa. Nilagyan ko na siya ng kamatis, 2 cardamom na buo, and then 2 mismar, at saka isang buo na black lemon guys. And then pagkatapos po niyan, kasi nagisigisa na natin, is lalagyan na natin siya ng tubig. At saka syempre lalagyan na natin ng asin, yung mga pampalasa ba. And then, saka natin nalagyan ng tubig. At dahil hindi ako kumakain ng laham, so tinatsansya ko na lang kung paano ang paglalagay ng asin sa laham. At sa awa naman ng Diyos guys, is sabi nilang masarap daw. So, lagyan na natin siya ng tubig. So, ganyan kadami ang tubig. Kasi, hahayaan natin siya guys, mga 3 to 4 hours, ganun. Para lalambot ang laham kasi masyado po siyang matigas at dahil wala po kaming pressure cooker. So, ganyan po ang paggagawa ko at pagluluto ko. Inayaan ko siya, nililiitan ko siya ng apoy and then nilalagyan ko siya ng and then nilagyan ko siya ng aluminum foil. Ganyan. So, hindi ko muna siya nilagay guys yung ating patatas dahil mamaya saka ko siya nilalagay. Pero yung mga iba is nilalagay na nila yung mga patatas, lahat na ng ingredients. Pero ayoko kasi yung masyadong lamog-lamog. So, hinuhuli ko siyang nilalagay. So, ngayon naman guys, nag-fry tayo ng ating talong. So, ilalagay natin siya sa ating saluna. And then, nag-fry din tayo ng sibuyas. So, yung mga may maraming sibuyas din, guys, pwede nyo siyang fry and then ilagay nyo sa freezer para hindi po sayang. Ganun din ang talong, guys. Pwede nyo siyang i-fry na ganyan, then ilalagay nyo sa freezer so that every time na kailangan nyo is easy lang siya. At least fry na siya. Painit nyo na lang. Parang ganyan siya, guys. Ilalagay sa Tupperware and then ilalagay ko sa freezer. So, ganito na siya guys. Nilagay na natin ang ating alok at ang ating nilutong prinay na talong. And then, naglagay din ako ng zucchini. So, hayaan na naman ulit natin siyang kumulo-kulo hanggang sa maluto ang ating mga ingredients. So, mamaya ulit guys. A few moments later. So guys, ito na ang ating saluna. Tapos na siya. So, yan po siya. Yan ang ating rice. Na-emptyhan nga lang ang ating saluna. So, see you again sa susunod nating video guys. Bye-bye!